Isang grupo sa Pasig City nagbebenta umano ng iba't ibang kalibre ng baril at armas. Tiniktikan sila ng CIDG-ATCU. Kumagat naman kaya sila sa pain ng mga otoridad. Isang grupo ang nagbebenta umano ng mga matataas na kalibre ng baril at armas sa Pasig City. At nang makumpirma ng mga pulis ang impormasyon, nito lamang August 8, 2023, as fast as a bullet, ikinasa ng mga operatiba kasama ang resibo ang isang entrapment operation. Ang mga produkto, nakalagay lang sa bag at sako, delikado yan. At nang buksan na ang mga in-order, confirmed, iba't ibang kalibre ng baril ang kanilang ibinebenta. Actually muna, 9mm, ito yung 38. Yan siya kabait sa akin. Kita mo? Alam mo lang muna kayo, standby lang muna kayo. Pero kulang pala ang in-order. Binigay na yung gamit, pero wala pa yung shotgun. Dito na yung yung 38. Yung 9mm. Isa lang pala yung 9mm eh. Isa na namang lalaki ang lumabas at the bigger the better ang peg. May dalang red sack. Ano to? Bigas? Ito na, pakarga na. Hulihin na natin, sir. Pwesto na tayo. Nang magkabayaran na ang asset at ang subject, hudyat na para sumalakay ang mga operatiba. Huwag ka baba Pulis kami huwag kang bubunot. Ang mga dating himas baril, soon to be himas rehas na. Naresto namin kayo sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Regulation Act o RA 10590. Okay? So ay may karapatang manahimik kung magsawalang ito. Ano naman ang iyong sasabihin ay maaaring dumiling paboro laban sa isang matutunan. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, si Madam nahilo. Oh no! Ate, wala pa tayo sa exciting part. Chill ka muna. Lodge, tiyan mo kung may tubig tayo. Nang halukati ng laman ng sako at mga bag, bumungad sa mga pulis ang makahaba at maikling kalibre ng baril. Nakumpiska sa kanila ang ilang piraso ng caliber 38, isang piraso ng caliber 9mm at shotgun pasabog! Agad dinala ang mga baril at mga suspect sa opisina ng CIDG-ATCU. Sa panayam ko sa Hepe, may shocking revelation pa ang mga pulis. Ilan ang nahuli at sino-sino po ito? 3 yung nahuli namin, sir, 2 lalaki at isang babae. Apo. Yung isa is a current security agency employee. Apo. Yung 2, former security agency employee. Ang mga baril posibleng galing daw sa security agency. Based sa investigation, sir, yung mga firearms nang galing sa mga security agencies na nagsara. Opo. So yan yung nakikita naming source. Paano kayo nakapag-conclude ng ganoon? Meron ba kayong nakarehistro yung mga kumbaga sa kotse, yung body number ng baril? Ganun ho ba? Number 1, based sa information na ibinigay ng mga suspect, upon their arrest and in the course of investigation, they voluntarily confided to us na doon galing yung baril. Second, yung change of conversation between the informant, yung pusher buyer, and the suspects. Third, yung inquiry namin with the Firearms and Explosives Office, wherein some of the firearms ay nakarehistro sa security agency. Kinilala ang mga suspect na sina Arnold Dacot, Marcelino Cornelio at Juliet Lumbao. Matapos ang entrapment operation, nakapanayam ng resibo ang mga nahuli, mariin nilang itinanggi ang mga paratang. Kayong tatlo, sir, magkakakilala ba kayo? Hindi po. Kayo pong tatlo, ma'am, ano pong magkakakilala lang po ba kayo? Ano pong relasyon po ninyo? Magkakilala. Ang gulo! Magkakilala o hindi? Ano ba talaga, kuya? Ate? Hindi ko po alam. Napag-ano lang ako nito na magdala ng kasi may buyer siya. Pero wala akong idea na gano'n ang mangyayari. Sa halagang 500. Sir, kayo ay middleman ba? Tama ba ang term ko? Parang ninegosyate ko lang silang dalawa. Pinagtagpo ko lang sila. Hindi ko naman pag-aari yun. Gano'n na po kayo matagal po ito? Ngayon lang po, ma'am. Ngayon lang daw, pero sabi ng PNP na una nang nakabili sa kanila ang isang asset. Ano ba talaga, kuya? Alam ko naman yun gano'n. Kaya lang medyo nangailangan yung isang nagkakilala ko. Kilala ko rin yung may-ari. Kaya pinagtagpo ko sila. Hindi ko naman alam na ganito yun. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Dagdag pa ng PNP, mahalaga ang ginawa nilang operasyon, lalo na't posibleng magamit daw ang mga ganitong iligal na armas sa papalapit
na eleksyon. Nakakumpiska kayo ng mga loose firearm. Ganong kahalagahan ito? Napakahalaga siya kasi kung hindi natin nahuli yung tatlo na yon at hindi natin na-dismantle yung activities natin, most likely, yung mga firearms na yun mapunta yun sa mga different individuals na hindi authorized na humawak ng baril. There is a great possibility na itong firearms na ito magamit during elections. Iniimbestigan din kung may kinalaman ng security agency kung saan nagtatrabaho ang mga suspect. Sa kasalukuyan, nakapag-bail na ang 2 sa 3 suspect. Of the 3 suspects, 2 yung nakapag-bail. Yung isa, malaki yung nirecommend ng in-impose ni court na bail kasi siya yung principal, while the 2 others were accessories. Ipapatunayan magkasala, ano bang posibleng parusa nito? Ano lang, ayon sa RPC? Sir, the law says, yung mga suspect, after trial and convicted sila by the court, may punishment na nagre-range from 6 years to 12 years. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.